Ngayon na po natin tatapusin yung aklat ng Book of Ruth. Bagamat yung chapter 3 po ang binasa po natin, pero i-cover na rin natin yung chapter 4. Very detailed po kasi yung chapter 4, but we are going to summarize chapter 4. I-cover na rin po natin yan sa pag-aaral po natin. Very unusual and amazing yung nangyari po kay Ruth. Actually, yung Book of Ruth is all about Ruth. No wonder pinangalan po sa kanya. Siya po yung pinaka-subject sa aklat po na to. Siya yung pinag-uusapan palagi sa aklat na to. Kung ano yung ginawa ng Diyos kay Ruth. Alam po natin yung nangyari kay Ruth sa chapter 1, she was a widow. Nag-asawa po siya, isa sa mga anak ni Naomi na pangasawa niya. Pero namatay sa chapter 1, yung asawa niya. So she was a widow in chapter 1. In chapter 2, dinala siya ni Naomi sa Bethlehem, Judah at para mabuhay sila doon, namulot ng barley si Ruth sa bukid. In chapter 1, she was a widow. In chapter 2, she was a worker. In chapter 3, ang sabi ni Naomi sa kanya, verse 3, wash thyself therefore and anoint thee. Maligo ka, ayusin mo sarili mo, magpabango ka, and put thy raiment upon thee, magbihis ka. Ayusin mo ang sarili mo, parang sinasabi ni Naomi sa kanya, magpaganda ka. In chapter 1, she was a widow. In chapter 2, she was a worker. In chapter 3, she is a woman. Nagbihis siya ng bihis ng isang babae. But believe it or not, in chapter 4, she is a wife. She became the wife of Boaz in chapter 4. So yun po yung summary ng Book of Ruth, chapter 1, chapter 2, 3, and 4. Ngayon, bigyan ko po kayo ng background kung ano po ang nangyayari dito sa chapter 3. Chapter 2, namulot sa bukid. At pagkatapos pag-uwi, marami siyang dala. Ibinalita niya kung saan siya namulot. At tinanong ni Naomi si Ruth kung kaninong bukid ka namulot? Kay Boaz. So sabi ni Ruth, alam mo ba na si Boaz is a kinsman? Kindred, kamag-anak natin siya. Malapit natin siyang kamag-anak. Kaya in-advise ni Naomi si Ruth sa chapter 3, papunta sa threshing floor si Boaz, sa giikan. Maligo ka, magpabango ka, magbihis ka, at bumalik ka sa threshing floor. Pagdating doon ang gawin mo, pag natulog na si Boaz, tandaan mo kung saan siya nahiga. Pag natutulog na sila, tanggalin mo yung kumot sa kanyang paa at mahiga ka doon. Ito pong eksena dito, hindi po ito yung eksena ng isang babae na isi-seduce niya si Boaz. Hindi po niya aaktin si Boaz. Ang ginagawa po ni Ruth dito is a tradition in the Jewish culture. According to the Jewish historian si Josephus, kapag ang isang babae ay namatayan ng asawang lalaki at yung ari-arian ng asawa niya ay hindi mapupunta sa kanya, babalik sa kanyang angkan. Yung susunod na mapapangasawa ng babaeng ito ang tutubos sa mga ari-arian na yun. Ibabalik sa kanya yung ari-arian na yun sa pamagitan noong mapapangasawa niyang lalaki. Kailangan yung mapapangasawa niyang lalaki ay sa lipi or lahi din nung namatay niyang asawa. This time, isa sa mga anak ni Elimelech ang kanyang naging asawa na namatay sa Moab. So lahat ng property nila bumalik sa kanilang angkan. Walang napuntang property sa kanila kasi mga babae sila. Bilang mga babae sa Israel, according to their culture, wala po silang kahit na anong karapatan sa kanilang mga family possessions. Ang ari-arian na mapupunta lamang sa kanila ay kung ano yung nasa katawan nila. Kung ano yung suot nila. Kung kaya't pag nag-asawa ang isang babae,
babalutan niya yung kanyang katawan ng lahat ng precious jewelry na maisasabit niya sa kanyang katawan. Kwintas, hikaw, pati ulo, lalagyan niya. Pati buong katawan niya, lalagyan niya. Sapagkat anytime na mamatay yung asawa niya, kung ano yung nasa katawan niya, yun lang ang pwede niyang angkinin na possession. Unfortunately, kay Ruth, sa Moab namatay yung kanyang asawa. At wala siyang nadala sa kanyang sarili. At ngayon, nalaman ni Naomi na si Boaz ang may-ari ng lupa kung saan siya namulot. Sabi ni Naomi sa kanya, pumunta ka doon sa threshing floor. Ganito ang gawin mo. Ang culture ng mga Jews noon, pag nag-ani sila, yung inani nila, ginapas, dadalhin nila sa threshing floor yun. Sa kamalig. Doon, gigiikan nila. Ano ba sa Kapampangan yun para maintindihan nyo? Yung tatanggalin yung mga tangkay sa bunga. Kumbaga sa palay, dadaan ito sa, ang tawag doon? Thresher yan. Matagal na akong walang exposure sa bukid eh. Dadaan sa thresher. So nakasako na yung palay, ganun. Yung barley, tsaka yung mga corns, nakasako na. Ibabalumbon nila yan, ikakamada nila, at pagkatapos lahat ng mga kalalakihan na ng gapas, pati yung may-ari, doon matutulog. At yung posisyon ng kanilang pagtulog ay merong sistema din according to their culture. Halimbawa, ito yung balumbon ng mga inani nilang mga barley at mga mais. Matutulog sila na yung ulo nila ay nakadikit sa ani. Nakapaikot sila. Yung ulo ng mga kalakihan na to ay nandun sa bahagi ng inani nila. At pagkatapos yung paa nila sa may bandang labas. Ganon nilang binabantayan yung kanilang harvest. So imagine, nandito yung mga kalalakihan, tapos silang kumain, matutulog na sila. Mga ulo nila nasa bandang bahagi ng inani. At isa si Boaz sa mga nahiga doon. Anong sabi ni Naomi? Mark, tandaan mo kung saan siya mahihiga. Ibig sabihin ng Mark, hindi niya mamarkahan ng uling or chok. Tatandaan lamang niya kung saan nahiga si Boaz. Bakit? Sapagkat kapag nahiga ang mga lalaki, pag matutulog sila, tinatalokbungan po nila ng kumot ang buong katawan nila mula paa hanggang tuhod. Kaya hindi mo makikita yung mga mukha ng mga lalaking nakahiga. Kaya ang sabi ni Naomi kay Ruth, Mark, where he layeth. Kung saan siya mahiga. Tandaan mo. At kapag tulog na sila, puntahan mo si Boaz, tanggalin mo yung kumot sa kanyang paa at mahiga ka doon. Yung ginagawa ni Ruth is not an act of immodesty or inappropriate act, but it is an act of claiming her right and privileges as a kinsman kay Boaz. Pinaka malapit na kamag-anak. Then, anong nangyari? Pagdating ng hating gabi, siguro nagising si Boaz dahil nalamigan yung paa niya, nawala yung kumot dun eh. At nakita niya merong babaeng nakahiga doon sa kanyang paanan. Ang sabi niya, who art thou? Verse 9. And she answered, I am Ruth, thine handmaid. At ang sabi ni Ruth sa kanya, itakip mo sa akin ang iyong kumot. Spread thy skirt over thine handmaid, for thou art a near kinsman. Malapit na kamag-anak ng aking namatay na asawa. It is an act claiming back her right and privileges as a near kinsman. Parang sinasabi niya, tubusin mo ako para yung mga ari-arian ng aking namatay na asawa ay bumalik sa amin. Yun ang sinasabi ni Ruth kay Boaz. Ano ang sabi ni Boaz sa kanya? Verse 10, and he said, blessed be thou of the Lord, my daughter, for thou hast showed more kindness in the latter end than at the beginning, inasmuch as thou followest not young men, whether poor nor rich.
Hindi mo pinamigay ang sarili mo kung kani-kanino lang, but you retain your dignity and your integrity. Makikita natin yan sa verse number 11. And now, my daughter, fear not. Huwag kang matakot. I will do to thee all that thou requirest. Gagawin ko sa iyo lahat ng kinakailangan. For all the city of my people do know that thou art a virtuous woman. Virtuous woman. Alam ni Boaz at alam ng buong bayan kung anong klaseng babae si Ruth. A virtuous woman. Ano ba ang ibig sabihin ng virtuous woman? Ano ba sa Tagalog yung virtuous? Yung word na virtuous, ang root word nito is virtue. Tama? Doon natin kinuha yung word na virtue. Ano sa Tagalog yung virtue? Mga teacher natin. Ano sa Tagalog yung virtue? Ha? Litrato. Talagang mga genius talaga kayo. Ano? Oh, meron ba? Mabait. Ha? Kapita-pitagan. Virtue. Ano pa? Kagalang-galang. Ano sa Tagalog yung virtue? Kanina, sasakyan, papunta pa lang dito, tinatanong ko yung mga kasama ko, ano sa Tagalog ang virtue? Niisip din nila. Simple lang. Ang Tagalog ng virtue, virtud. Di ba tama yon? Virtue, virtud. Sabi ng asawa ko, di ba anting-anting yun, nagimat yung virtud? Ang ibig sabihin po ng virtud, magandang katangian. Ang virtue ay magandang katangian. At dahil dinescribe ni Boaz si Ruth as a virtuous woman, ibig sabihin, marami siyang magandang katangian, full of virtue. Kaya sabi niya, virtuous, full of virtue, marami siyang magandang katangian. At yung virtuous woman was described in Proverbs chapter 31. Basahin niyo yung Proverbs chapter 31, lahat ng verses doon. Dinidescribe niya kung ano yung description ng isang virtuous woman. Masipag, masinop, masikap, matulungin. Lahat na siguro ng magandang katangian ng isang babae, ibinigay niya doon. Virtuous woman. At ganitong klase ng babae ang pagkakilala ni Boaz kay Ruth. Naalalaman ng buong bayan that you are a virtuous woman. Kung kaya't si Boaz, na humaling siya or na in love siya kay Ruth. Hindi ito yung eksena na pinipikot ni Ruth si Boaz. Hindi ito yung eksena na inaakit ni Ruth si Boaz. Ruth is simply claiming her lost right and privileges. At nakita niya yung kanyang kinsman. Pinakamalapit na kapag-anak ng kanyang yumaong asawa, si Boaz. And he is the right person to redeem me. Yun ang sinasabi ni Ruth kay Boaz. Lahat ng kinakailangan gagawin ko para matubos kita. But there's one problem. If you're going to read the preceding verses, sabi ni Boaz kay Ruth, merong mas malapit na kamag-anak kaysa sa akin. Meron pang isa na mas malapit kayong kamag-anak kaysa sa akin. Verse number 12. 3, verse number 12. Sabi niya, and now is it true that I am thy near kinsman? Howbeit, there is a kinsman nearer than I. Merong mas malapit kaysa sa akin. He has the legal right to redeem you and not me. Parang biglang nalungkot siguro. Bumagsak ang langit at lupa kay Ruth. Yung nakikita niyang pag-asa sa kanyang buhay, biglang nawala. Meron palang ibang mas malapit na kinsman kaysa kay Boaz. Pero ang sabi ni Boaz, tarry here all night. Maghintay ka dito.
hanggang umaga, I will see to it that you will be redeemed. So, saan pumunta si Boaz? Pumunta siya sa gate of the city. Chapter 4, verse 1. Then went Boaz up to the gate. Hindi ito yung gate ng syudad kung saan lalabas sila at papasok sila. Yung gate na tinutukoy niyo po dito ay yung pinaka-plaza ng bayan. Kung saan nagpupulong ang mga tao kapag meron silang pagmimitingan o pag-uusapan. Doon siya pumunta. At pagkatapos tinawag niya yung 10 elders of the city. Yung lahat ng mga namumuno sa syudad. At hinintay niya doon yung lalaki na pwedeng tumubos kay Ruth. At nung dumating yung lalaki na yun, kinausap niya, and he laid his case. Verse 4, chapter 4, and I thought to advertise thee, saying, buy it before the inhabitants, elders of my people. If thou wilt redeem it, redeem it. But if thou wilt not redeem it, then tell me, that I may know, for there is none to redeem it beside thee, and I am after thee. Ikaw na uuna, ako yung susunod sa iyo. And he said, I will redeem it. That's the bad news. Yung lalaki, willing siyang tubusin si Ruth. I will redeem it. Ang sabi niya, tapos na ang laban. But verse 5, then said Boaz, what day thou buyest the field at the hand of Naomi, thou must buy it also of Ruth the Moabitess, the wife of the dead, to raise up the name of the dead upon his inheritance. And the kinsman said, I cannot redeem it for myself, lest I mar mine own inheritance. Kung ganyan ang sitwasyon, hindi ko tutubusin. Baka madungisan ko ang sarili kong angkan. Nung marinig niya na kailangan din niyang maging asawa si Ruth na isang Moabites, ayaw niyang madungisan yung angkan niya. No, I'm not going to redeem it. Pero sabi niya, for I cannot redeem it. Verse 7, now this was the manner in former time in Israel concerning redeeming and concerning changing. Ito yung tradisyon nila noon eh. Kapag tinanggihan nung nearest kinsman yung pagtubos, yung susunod ang pwedeng tumubos, and that is Boaz. Susunod siya sa linya. He is next in line. At bilang tanda na ginigive up ng lalaking ito yung kanyang right to redeem Ruth, tatanggalin po niya yung isa niyang sapatos at ibibigay niya kay Boaz. At si Boaz, ipapakita niya to sa mga elders sa city bilang katunayan na ibinigay yung right sa kanya to redeem Ruth. Yun ang nangyari dito. A man plucked off his shoe and gave it to his neighbor, and this was a testimony in Israel. Therefore the kinsman said unto Boaz, buy it for thee. So he drew off his shoes. Tinanggal niya yung sapatos niya at ibinigay niya kay Boaz. Number 1 na gusto ko pong makita natin dito ay yung waiting experience ni Ruth. The waiting experience of Ruth. She waited by faith. Alam niyo, yung panahon na nandun sila sa Bethlehem, walang-wala sila, yung lahat ng property na dati nasa kanila. Pero nung namatay si Elimelech, namatay si Malon at Chilion, wala ng lalaki sa pamilya, automatic yan, pupunta dun sa mother na lipi nila, yung lahat ng mga property na yun. At walang maiiwan sa kanila ng mga babae. They can only redeem those property kapag merong magiging asawang lalaking pinakamalapit na kamag-anak nung namatay nilang asawa. All those years, nandun siya sa Bethlehem, Judah, walang-wala sila. At para mabuhay sila, si Ruth, kinailangan niyang mamulot ng barley sa bukid. Napakahirap ng buhay. Just imagine,
Dalawang balo, mahina na yung isa at kailangan maghanap buhay ng isa para mabuhay lamang sila. Alam nyo, nowadays, marami pong mga babae, binebenta nilang kanilang mga sarili para mabuhay lamang sila, but not Ruth. She retained her dignity. She retained her integrity. Nanatili siya na panghawakan yung kanyang kalinisan at kadalisayan at ang buong bayan alam nila yon. Na this is a virtuous woman. Ruth waited. Naghintay si Ruth. Alam niya, merong gagawin ng Diyos sa kanyang buhay. Nagtrabaho siya, naghahanap buhay siya ng marangal, na merong paniniwala sa Diyos na hindi pa tapos ang Panginoon sa kanya. She waited by faith. Ang sabi ni Boaz sa kanya sa verse 13, tarry this night. It was a moment of truth. Kung ano na ang mangyayari sa buhay ni Ruth. Baghintay ka ngayong gabi. Magdamag, dito ka lang. And I will see to it, sabi ni Boaz. Pumunta siya sa gate. Kinatagpo niya doon yung nearest kinsman ni Ruth. And a transaction was made nung nakuha ni Boaz yung sapatos nung nearest kinsman. The transaction is legal. I am now the rightful redeemer of Ruth. Kaya tinatawag si Boaz na kinsman redeemer. Pero hindi pa ito alam ni Ruth. Nandun siya sa threshing floor, naghihintay kung anong mga nangyayari sa labas. She waited. Alam nyo, from time to time, the Lord will take us to that waiting season in our life. Na maraming nangyayari sa paligid natin, maraming nangyayari sa buhay ng maraming mga tao, pero sa buhay natin walang nangyayari as if minsan natetempt tayo na tumigil na, sumuko na, gawin na natin yung gusto natin. Kasi namamaypag na sa buhay yung mga kakontemporary natin, pero Lord, ako wala nang nangyayari sa buhay ko. Ganito na lang ba talaga ako? But Ruth waited. Until the time came na inopen ng Panginoon yung lahat ng pabor sa Kanya. Tingnan niyo kung anong mga nangyayari sa Kanya. In chapter 1, he's a widow. In chapter 2, he's a worker. In chapter 3, she's a woman. And in chapter 4, she became the wife of Boaz. Ikinasal sila. Alam niyo kahapon, yung pinuntan naming kasal, it is an extraordinary wedding. Kilala niyo si Pastor Ricky Guarenya. He was here one time, umawit po siya dito. Something happened in his life, kaya nag-move po siya sa Bicol. Napakalayong lugar. Doon, walang-wala siya. Sa kanyang edad, kinailangan niyang mangisda sa laot. Sabi niya, Pastor, napakabigat. Hindi ko na kayang ganitong trabaho pero kailangan kong mabuhay. Namasukan siya sa munisipyo. Kung ano-anong klaseng trabaho ang pinasukan niya para lang mag-survive. Then she met a widow in Zambales. Itong babaeng ito, yung dati niyang asawa, lasenggero. Problema sa pamilya. Pero yung babae, napakabait. Yung mga anak niya, napakabait. Pastor Ricky met her. Nagkagustuhan, 2 balo, nagkita, na in love sa bawat isa, kinasal kahapon. Wala akong ibang narinig tungkol sa pamilya ng babaeng yun, kundi napakabait ng pamilyang ito. Yung mga anak nila, mababait. Yung babae, napakabait. Hindi lang yun, may kaya sa buhay yung pamilya. May mga truck siya na nagdi-deliver ng mga isda. Maganda na yung buhay ng mga anak niya, ng mga pamilya doon na rin. All they wanted is for their mother to be happy. Alam niyo, si Pastor Ricky natulog sa church bago yung kasal nila. Yung isa sa mga anak, sinundo siya. Sabi niya, bakit po kayo nagtitiis dito? Ang laki-laki po ng bahay. Pero sabi ni Pastor Ricky, alam niyo hindi pa kami kasal ni mama niyo. Hindi pa kami pwedeng magsama. Integrity.
the Lord brought the right person to him. Imagine, si Ruth, galing sa Moab, a condemned and cursed nation. Kapag Moabites ka, wala ka ng pag-asa sa buhay. Wala ka ng malinaw at maliwanag na kinabukasan. Wala ng future, wala ng pag-asa. She is helpless. Until Naomi brought her to Bethlehem. At sa Bethlehem, anong naging buhay niya? Namumulot ng barley. Then she met Boaz. Pinakasalan siya ni Boaz. A condemned damsel. A cursed individual. Then all of a sudden, nakapag-asawa ka ng napakayaman na tao. Ang sabi ng chapter 1, si Elimelech, a man of great wealth. Kamag-anak siya ni Boaz, also a man of great wealth. Mayaman. Napangasawa ni Ruth. At anong nangyari nung kinasal sila? Lahat ng property ni Elimelech ay ibinalik kay Ruth. Hindi lamang yung mga property ngayon binalik kay Ruth, yung yaman ni Boaz, ibinigay din niya kay Ruth. Sino ba si Ruth para mahalin ni Boaz? She is a cursed and condemned person in Moab. Pero nung napunta siya sa Bethlehem, pinagpala siya ng Panginoon doon. Alam nyo, lagi kong sinasabi sa inyo, yung Book of Ruth is a perfect picture of a love story of Boaz and Ruth. It is also a typology of the love story of God and us sinners. Bilang virtuous woman na in love si Boaz, sino ba nang hindi may in love sa isang babaeng ganon? Na lahat ng magandang katangian nasa kanya na. Pero ito yung pagkakaiba natin. Na in love si Boaz kay Ruth because she is a virtuous woman. Pero ang Panginoon na in love sa atin. Walang virtueng nakita sa atin. Walang magandang katangian na nakita ang Diyos sa atin. Ang nakita lang ng Diyos sa atin ay yung pangangailangan natin ng tagapagligtas. And from the recesses of the heart of God, He gave up His only Son and died on the cross. At sabi ng Bible, He did all of that because of the great love of God. Sobrang mahal tayo ng Panginoon. May virtue ba tayo para mahalin tayo ng Panginoon? Wala. Pero minahal pa rin tayo ng Panginoon. Yung klase ng kanyang pagmamahal, hindi lamang basta pagmamahal, sobrang mahal. For God so loved the world. Anong ginawa ng Diyos? He gave His only begotten Son. Alam niyo minsan, nasaktan ka lang ng konti, magtatampo ka sa Diyos. Ma-offend ka lang ng konti, magtatampo ka sa Panginoon. Mahirapan ka lang ng konti, kine-question mo na yung pagmamahal ng Panginoon sa iyo. When that time comes, look on the cross. Tingnan mo yung mga marka ng pako doon. Yung marka ng mga dugo ng ating Panginoon. Tsaka mo sabihin, Lord, mahal mo pa ba ako? Hindi pa ba sapat yung ginawa niya sa krus para sabihin sa iyong mahal ka niya? At hindi ka niya basta minahal. Sobrang mahal ka ng Diyos. Kaya huwag nating ipagpalit yung mga maliliit na paghihirap natin. Sa ibang mga bagay para sabihin natin, hindi na ako mahal ng Panginoon. God love you so much na binigay niya lahat sa iyo. Kahit hindi mo deserve, binigay ng Diyos. Kung ano ka ngayon, because of God's grace. Makikita po natin ang buhay po natin kay Ruth. Yung waiting experience niya natapos. Then yung wedding experience niya, idinaos. Probably it's the most extravagant wedding sa Bethlehem between a Gentile woman and a Jew. Hindi pa nangyari sa kasaysayan ng Israel na ang isang Hudyo papatol sa isang condemned Moabites. But because of the graciousness of Moab na in-extend niya kay Ruth, ipinakita ng Panginoon dito na ganito yung klase ng pagmamahal na binibigay ko sa mga makasalanan. Hindi mo deserve, condemn ka sa impyerno. Yung pagmamahal ko, hindi mo deserve lahat ng blessing. Pero binibigay ko pa rin sa iyo because I love you so much. Minahal tayo ng sobra ng Panginoon. At ano yung respond ni Ruth dito? Sa chapter 4, verse 14 to 22, hindi natin babasahin. Simple lang yung reaction at respond ni Ruth.
She worshiped God. Sinamba niya ang Panginoon. Sinamba niya ang Panginoon. Katulad po ng inawat ni Sister Juliet. Sa lahat ng paghihirap ni Job, anong sabi niya? My hope is in the Lord. Pag-asa ko sa Panginoon. Sabi ni Job, blessed be the name of the Lord. Nasa kalagitnaan siya ng paghihirap. Pero binibless pa rin niya ang pangalan ng Panginoon. Tayo. Minsan, maliit na bagay lang, gagamitin natin excuse para hindi makapag-worship sa Panginoon. Nalulungkot ako kapag meron akong naririnig, sa kapatid na ganito, bakit wala? Pastor, nakatulog po sila eh. Is that the proper response? Sa sobrang pagmamahal na pinakita ng Panginoon sa atin, tapos maliit na bagay, hindi natin siya mawa-worship. Nakakaya tayo sa harapan ng Panginoon. Konting sakit, gagamitin nating excuse, pero ang Panginoon, lahat ng klase ng sakit, naranasan para sa atin. Because God loved us so much. Alam nyo, yung yaman na naibalik kay Ruth, yung yaman ni Boaz na naibigay kay Ruth, is only a glimpse of the kind of blessing that Ruth received. Nagkaroon po ng anak si Ruth at saka si Boaz, ang pangalan Obed. Ang ibig po sabihin ng pangalang Obed is worship. Sapagkat yun yung nag-uumapaw sa puso ni Ruth. Doon sa experience niya sa Bethlehem. Walang-wala siya, nagaling siya sa Moab, pagdating niya sa Bethlehem, namumulot lamang siya. Then all of a sudden, pinakasalan siya ng isang maimpluwensyang tao sa Bethlehem. In one day, naging mayaman siya, binalik lahat ng kayamanan sa kanya. Bigla siyang naging tanyag sa buong Bethlehem. A virtuous woman. Tapos pinakasalan siya ni Boaz. Ito pang magandang nangyari sa kanya. Nagkaroon sila ng anak si Obed. Si Obed nagkaroon ng anak, si Jesse. Si Jesse nagkaroon ng anak. 7 ata sila. Ang bunso, guess what? Si David. Si David, apo ni Ruth. Apo niya. At kay David nanggaling ang ating Panginoong Hesukristo. Sa lineage ni David nanggaling ang ating tagapagligtas. Sino ba si Ruth? Para sa kanya manggaling yung Messiah. Moabite siya, condemned siya, sinumpa yung lahi niya, and yet, God extended His grace to her. Ano bang ginawa niya? Naniwala lang naman siya sa Diyos ni Naomi. Niyakap lang naman niya ang Diyos ni Naomi. Nagtiwala lang naman siya sa Panginoon. At nung naranasan niya yung blessing ng Diyos sa kanya sa Bethlehem, anong ginawa ni Ruth? She worshiped God. Sinamba niya ang Panginoon. Do we deserve the love of God? No. Hindi pa natapos sa cross yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Even after the cross, magpahanggang ngayon and in the coming days, mananatili pa rin mabuti ang Diyos sa atin. Hindi ba sapat yun para sambahin natin ang Panginoon? Hindi ba sapat yun para i-worship natin ang Panginoon? Hindi ba sapat yun para i-priority natin ang Diyos sa buhay natin? I don't know about you. Pero dapat binibigyan natin ang best natin sa Panginoon. Amen? If Sunday, yung itinakdang araw ng Panginoon, para i-worship natin siya, i-priority natin yung Sunday. Amen? Walang dapat na makahadlang sa atin sa pag-worship natin sa Panginoon sapagkat deserve niya to. Matapos lahat ng ginawa ng Diyos sa mga buhay natin, hindi natin ibibigay. The least we can do is to worship Him. Alam niyo kung ano yung naging honor naman kay Naomi? Siya yung nag-alaga doon sa anak nila, kay Obed. She became the nurse of Obed. At habang tinahawakan ni Naomi yung apo niya, hindi siya makapaniwala na parang nananaginip lamang silang magmanugang. Nananaginip ba ako? This is too good to be true. Na dati, dumating kami dito, walang-wala kami, hindi nga kami makilala ng mga dito. Pero ngayon, asawa ni Boaz si Ruth. Kalong-kalong ko yung anak nila. Napakaganda ng buhay namin ngayon. What a blessing.
from brokenness to blessedness. Are you broken today? Maybe you are in your waiting season. Wait for the proper timing of God na i-lift up niya yung buhay mo. Konting sakit, konting tampo, konting misunderstanding, konting hirap. Huwag tayong magtampo sa Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. In fact, sobra yung pagmamahal ng Panginoon na ibinigay niya lahat sa atin. Kung yung anak nga niya, hindi niya pinagdamot sa atin. Yung malilit na bagay pa kaya sa buhay natin, ipagdadamot ng Panginoon. Pero, Pastor, bakit di pa rin binibigyan ng Panginoon yung mga pangangailangan namin? You are in the waiting season. Amen? You are in the waiting. Darating at darating din tayo doon. Alam nyo, si Charles Spurgeon at one time, meron po siyang meeting. Pumunta siya sa meeting niya yun. Pero pagpasok sa pinto, meron siyang nakitang bata doon na ayaw siyang papasukin. Sapagkat insignificant siya, wala daw siyang kinalaman doon sa loob ng meeting na yun. Ang sabi ni Charles Spurgeon sa kanya, akong bahala. Hawakan mo yung laylayan ng aking tuxedo. Hinawakan niya. Pumasok si Charles Spurgeon. At pagkatapos, nung makita uli yung bata, pero hawak-hawak niya yung tuxedo ni Charles Spurgeon, hindi na siya sinita, pinabayaan siyang masok. Yung relationship niya kay Charles Spurgeon ang nagbigay sa kanya ng access na makapasok sa meeting na yun. Ang sabi nung babaeng merong sakit, if I could only touch the hem of his garment, I believe I will be healed. Hinawakan niyang laylayan ng damit ng ating Panginoon. Instantly, gumaling po siya yung 12 taon na pagpapagamot niya na hindi siya mapagaling ng kahit na sino ang manggagamot. In an instant, hinawakan lang niyang laylayan ng damit ng ating Panginoon, gumaling siya. Alam niyo, yung blessing na binibigay ng Panginoon sa atin, it's much, much more. And oftentimes, we take it for granted. Minsan may mga narinig po ako mga testimony na si Kim Atienza, may sakit sa bato, pinagaling ng panalangin. Para sa kanya, miracle yun. Kung kaya't nagpo-convert siya sa Christianity. Kaya professing Christian po siya ngayon because of that miracle. May iba naman, may cancer, pinagaling, nagbabalik loob sa... Simpleng mga miracles. Nagbabalik loob sila sa Panginoon. Pero alam niyo, itong katawan na to, eventually, mamamatay din to. Ibabaon din sa lupa itong katawan na to, kahit lahat ng klase ng sakit gagaling sa'yo, eventually, yung katawan na to, mamamatay din. Pero ang Panginoon, higit pa doon ang binigay niya sa atin. Pang walang hanggang lunas ang binigay ng Panginoon sa atin. Hindi lamang lunas sa pisikal na katawan. Temporary lang yan. Pero ang ibinigay na lunas ng Panginoon sa atin, pang walang hanggang lunas. Sa langit na bayan. That is the generosity of God. So yung love story ng Panginoon, dito sa Book of Ruth, yun din po ang love story natin. Ipinapakita ng Diyos sa atin, ganito ko kayo kamahal. You don't deserve it, but I willingly gave it to you. Now, how should we respond? Paano tayo mag-respond sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin? Just like Ruth, si Ruth, she spent the rest of her life worshiping God. Hindi na ba nagkaroon ng problema si Ruth along the way? Of course, nagkaroon pa rin siya ng mga problema. Normal lang yun. Pero, nagpatuloy pa rin siya. Amen? Alam nyo, kahit anong hirap ng buhay mo ngayon, patuloy tayo. Huwag tayong sumuko sa Panginoon. Huwag tayong mag-quit. Huwag tayong huminto. Magpatuloy lamang tayo. I don't care how long yung paghihintay natin sa Panginoon, but we believe there will come a time. Sabihin ng Panginoon, this is it. Mararanasan mo na. Yung from brokenness to blessedness na akala mo nananaginip ka lang, but it is true. Yung pagpapala ng Panginoon sa atin. Amen?